Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Construction worker patay matapos pagsasaksakin ng kainuman. Swedish national na wanted dahil sa panggagahasa umano sa 10 taong gulang na batang babae, arestado. Special permits ng ilang bus sa Dagupan City na bibiyahe para sa Semana Santa aprobado na ng LTFRB. At sama-sama nating i-explore ang iba pang pasyalan sa Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, inaprobahan na ng LTFRB ang mahigit sa 50 special permits ng bus na bibiyahe para sa Semana Santa. Kasabay nito, naghahanda na rin ang Land Transportation Office sa ikakasang Oplan Ligtas Biyahe at Lakbay Alalay. Kaugnay niyan may ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nakahanda ng iba't ibang kumpanya ng bus sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa nalalapit na Semana Santa. Kasabay nito, aprobado na ang mga special permits ng mga kumpanya ng bus. Mahigit 50 special permits ang una nang inaprubahan ng LTFRB para magamit simula sa April 11 hanggang April 20. Yung special permit namin, malaking bagay po yun na kahit pagka yung special permit ng isang bus kasi, kung ano yung special permit na magagamit namin sa rota na yun. Inaasahan ang volume ng mga pasahero simula April 15. Inaasahan na sa mga terminal pa lang ay mapupuno na ng pasahero ang mga bus. Kaya naman may mga naka-standby na bus na babiyahe para maisakay ang mga pasaherong mag-aabang sa kalsada. Oh, natural. Maraming bus. Kasi ang mga tao pagka wala silang masakyan, kawawa naman sa uuwi sila. Magsisimula naman sa April 11 ang Oplan Ligtas Biyahe at Oplan Lakbay Alalay ng Land Transportation Office o LTO sa Dagupan City. Simula sa April 11, magtatayo ng mga motorist assistance desk ng LTO sa mga pangunahing kalsada para mayroong umalalay sa mga motorista. Kasunod naman ang mga napapaulat ng mga road rage o away sa kalsada ang panawagan ng LTO sa mga motorista na pairalin ang pagiging kalmado sa pagmamaneho, lalo na ngayong maraming babiyahe sa nalalapit na Semana Santa. Iwasan po natin ang mainit na ulo sa pagdadrive at isipin po natin ang kaligtasan sa kalsada. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang 21 anyos na construction worker matapos na pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Santa Barbara, Pangasinan. Tutukan sa report. Patay ang construction worker na si Roy Habala Jr., 21 anyos, residente ng Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan, matapos siyang pagsasaksakin ng kainuman madaling araw noong Miyerkules. 4 na saksak ang tinamo ng biktima, 2 sa dibdib, 1 sa braso at 1 pa sa likod. Base sa investigasyon ng pulisya, habang nag-iinuman ang grupo ng biktima, dumating ang sospek at kanyang kasama. Dahil may kilala ang sospek sa grupo ng biktima, inaya silang uminom. Kalaunay, nakiusap ang biktima sa kasama ng sospek na tanggalin ang sombrero para makita nila ang kanyang mukha. Pero ikinagalit daw ito ng sospek. Yun nga yung naging sanhi ng heated altercation nila at then nagsuntukan itong dalawa. Ang kanilang away nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol pa ng sospek. Sumuko ang sospek sa pulisya na nakilalang si John Carlo Caballero, 32 anyos, residente rin ng Barangay Tulyao. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek nang makausap ng news team. Pero ayon sa PNP, aminado ang sospek sa krimen. Labis ang pagluluksan ng mga kaanak sa sinapit ng biktima. Lalo na ang kinakasama ng biktima na nagdadalang tao pa man din sa kanilang unang anak. Gusto ko lang mangyari yung makulong siya para mapagbayaran po yung ginawa niya. Sana makamit ng asawa ko yung hustisya na hinahanap niya po. Kasi sobrang sakit po yung ginawa po sa asawa ko po. Sinampahan na ng kaso ang sospek. CJ Torida,
1 North, Central Luzon. Samantala, ilang bangus growers sa Dagupan City nagbawas na ng stock upang makaiwas sa gataw o paglutang ng mga isda. Kaugnay niyan, may live report si CJ Turida. CJ? Chris, dahil sa nararanasang mainit na panahon, nangangamba ngayon ang mga bangus grower sa Dagupan City sa banta ng gataw. Mula Abril hanggang Hunyo, panahon daw ng gataw ayon sa ilang bangus grower sa Dagupan City. Nararanasan ang gataw tuwing mainit ang panahon kung kailan kinukulan ng oxygen ang tubig, kaya apektado ang mga alagang isda. Kaya ang ginawa ni Tatay Rodolfo, imbes na 25,000 na bangus fingerlings ang ibinuhos sa 3 ektaryang palaisdaan, 16,000 na lang. Ang ginawa na lang namin paraan, nagbawas kami ng stock. Kasi yun ang alam kong isang paraan para makaiwas sa gataw. Eksakto 1 buwan ngayong araw ang mga alaga niyang bangus na nakatakda nilang anihin sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hunyo. Nalugi na raw siya noong nakaraang taon matapos tamaan ng gataw ang kanyang mga alagang bangus. Ayaw na raw niyang mangyari ngayon. Biglang umulan, yun, isa pa rin yun. Magkakaroon ng hindi magandang klima, magbabago yung klima, may mamamatay ng mga isda. May solusyon naman daw upang makaiwas sa gataw ayon sa eksperto. Pwede raw magsagawa ng partial harvesting upang mabawasan ang stocks at luluwag ang palaisdaan. Samantala, bumaba ang presyo ng ilang bangus ngayon. Ang size na ito na dating 150 pesos per kilo, 140 pesos na ngayon. Medyo marami kasi nag-harvest kasi sir kaya nagsabay-sabay sila kaya bumaba yung presyo. Pero ang pangdaing na bangus na dating 75 pesos per kilo, 120 pesos na ngayon. Chris, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Update tayo sa iba pang presyo ng isda at iba pang lamang dagat. Unahin na natin ang presyo ng malaga, 350 pesos per kilo. Ang alupihan naman ay nasa 100 pesos per kilo. Ang alimasag, 150 pesos per kilo. Agamang, 60 pesos per kilo. Ang pusit ay nasa 300 pesos per kilo. Ang tamban, 90 pesos per kilo. Ang tahong ay mabibili sa 50 pesos per kilo. Ang tulingan naman ay mabibili sa 170 pesos per kilo. Ang dalagang bukid, 240 pesos per kilo. At ang galunggong ay mabibili sa 100 hanggang 140 pesos per kilo. Depende sa size nito. Ayon sa ilang negosyante, Chris, karamihan sa mga ito ay tumaas ang presyo dahil sa mataas na demand. Bunsod pa rin ang nalalapit na Semana Santa. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ulit ang iiral at makakaapekto. Kasama rito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Northeasterly Wind Flow at Easterlies. Lahat ng yan posibleng magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. May tsansa rin ng ulan sa Babuyan at Batanes Islands. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Beep, beep, beep! Sa mga motorista, may nakaamba na naman na taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang dagdag na 30 hanggang 70 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. 20 hanggang 60 centavos naman sa diesel. Ikatlong linggong price hike na yan sa diesel at gasolina. Habang sa kerosene naman, may posibleng paggalaw sa presyo na mula 20 centavos na rollback hanggang 20 centavos na price hike kada litro. Isa sa mga posibleng dahilan niyan ang pagtaas ng taripa ng Amerika sa ilang trading partners nito. Inimbestigahan ang pagdanakaw ng hindi pa nakikilalang sospek sa CCTV camera ng isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report.
Bagong install ang 13 CCTV camera sa barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan. Nasira kasi ilang CCTV camera sa barangay matapos nakawin ng di pa nakikilalang salarin ang isa sa mga CCTV camera. Matapos ang insidente ng pagnanakaw ay naapektuhan na rin daw ang iba pang CCTV camera kaya't hindi na nagamit pa. Kaya napagastos ng malaki ang barangay para sa installation ng mga bagong CCTV camera. Nung ninakaw yung CCTV sa gabi, nung pagkatapos, di ba may kuryente yan eh. Nag-spark lahat, nasira, nadamay lahat ng CCTV ko kaya hindi na nagagamit. Palaisipan din sa barangay ang motibo ng pagnanakaw sa CCTV camera. Kaya dinoble nila ang seguridad sa barangay, lalo na tuwing gabi. Yung mga tanod ko, gabi-gabi magro-robing sila. Ang robing namin dito is 10 to 4. Malaking bagay para sa seguridad ng mga residente ang pagkakaroon ng CCTV camera sa barangay. Malaking bagay po. Parang maiwasan yung mga magnanakaw, kung ano-ano dyan, kung ginagawa nila. Plano ng Barangay Council na mag-install pa ng mga karagdagang CCTV camera sa iba't ibang bahagi ng barangay. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lider at miyembro umano ng notorious na grupo na sangkot sa iba't ibang krimen na timbog sa Tarlac. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Natimbog ang umano'y dating leader ng notorious na criminal group sa operasyon ng PNP sa Barangay San Agustin, Concepcion, Tarlac noong March 29, 2025. Nahuli ang 35 anyos na suspect na nagbebenta ng baril na may kasamang magazine. Nasa kote rin ang 3 umano'y kasabwat ng suspect. Nagkuhanan din sila ng baril, mga bala at granada. Nasamsam din sa operasyon ang maliit na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa PNP, ang grupo ng suspect ay sangkot umano sa illegal na droga, pagnanakaw ng motorsiklo, smuggling ng sigarilyo at serye ng robbery hold-up sa Tarlac. Nahaharap ang mga nahuli sa patong-patong na kaso. Wala pa silang pahayag. Arestado sa bypass operation ng PIDEA at PNP ang 61 anyos na lalaki sa Batac City, Ilocos Norte pasado alas 9 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect sa alias Amos, residente ng nasabing lungsod. Nasamsam sa operasyon ng 13 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at 3 bala ng caliber 45 na baril. Na-recover din ang ginamit na bypass money. Ayon sa otoridad, dati nang nasangkot sa kalakalan ng illegal na droga ang suspect noong 2013. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na wala pang pahayag. Arestado ang isang magsasaka matapos maaktuhang gumagamit ng electrofishing device sa ilog sa Bacare, Ilocos Norte. Bukod sa electrofishing device na may 12 volts bat, nakuha rin sa 59 anyos na suspect ang 2 electrofishing rod at isang basket na may lamang 1 kilong isda. Napag-alaman na dati na siyang nahuli dahil sa kahalintulad na insidente. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Philippine Fisheries Code. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, body system ipinatutupad ng poso sa mga traffic enforcer upang maibsan ang mainit na panahon. Sundan sa report. Katirikan ng araw, todo mando sa trapiko ang poso enforcer na si Renato Reyes sa bahaging ito ng Barangay Lucaw, Dagupan City. Busy street ang bahaging ito dahil malapit sa isang mall, kaya walang puktat ang pagmamando niya ng traffic. Inom lang tayo ng tubig na yung hindi masyadong malamig. Yan lang po sir, at saka kung hindi naman masyadong masyadong hindi matraffic sir, lang tayo sa gilid sir. Ngayong nararanasan ng mainit na panahon, nagpapatupad ang poso ng body system sa mga traffic enforcer. Para po sa tanghali, is may kapartner po sila, halimbawa po mainit, makasilong yung isa, magkakalsada po yung isa. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, nakakalat sa kakalsadahan ang nasa 40 na traffic enforcer. Pero pagdating ng alas 10 ng umaga, kung kailan tirik ang araw, magdi-deploy ng karagdagang 40 traffic enforcer para sa pagpapatupad ng body system na magtatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ang second unit, diretso ang duty hanggang alas 7 ng gabi. Paraan daw ito upang makaiwas sa heat-related cases ang mga poso enforcer. Panay ang pagmamando ng trapiko ni Alvin sa bahaging ito ng Barangay Poblacion West sa Calasiao, Pangasinan. Alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon ang kanyang duty.
kailangan daw tiisin ang init ng panahon, lalo't kulang sa puwersa ang kanilang tanggapan. Kaya pinapayuhan ang mga traffic enforcer na pakiramdaman ang sitwasyon upang makaiwas sa kaso ng heat emergency. Kung alam nilang mainit, binibilin po namin sa kanila na gumilid. May silong po, sir. Umiinom ng tubig, ganun. Hindi rin dinideploy ang mga traffic enforcer na may hypertension sa mga open area at walang masisilungan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kabataan ang tinuruan kung paano maging mapanuri laban sa fake news. Narito ang report. Sa gitna ng technological advancement gaya ng malawakang paggamit ng social media hanggang sa artificial intelligence, mas malaking hamon sa publiko ang pagtukoy sa mga maling impormasyon o fake news. Ito ang ibinahagi sa Daluyon Media Summit na pinangunahan ng mga communication student ng isang universidad sa Dagupan City. We need to adapt to the technology. Diba? Kung traditional ka sa print, hindi ka lang dapat nagsusulat sa tabloid. Kailangan matuto ka na rin mag-online. Napag-usapan din ang importansya ng responsableng pamamahayag lalo na sa election 2025. I believe that the role of the media today is for educating people and reaching people through the use of technology, objectivity and accuracy. Nagiging digitally dependent na tayo. So, katumbas nun, nagiging prevalent yung misinformation. So, I believe na ang role ng media today is to be the credible source and to show the truth despite the challenges na nafe-face nila. Bukod sa aktibong pakikinig, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na ibahagi ang kanilang saloobin sa open forum. Mahalaga na mulat ang isipan ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan tungkol sa responsableng pamamahayag. Hindi ka pwedeng maging journalist kung wala kang journalism ethics. That separates us. Yun lang talaga. Kasi wala lahat nakakagawa na ng content, lahat kaya mag-video, lahat kaya mag-report, lahat kaya mag-vlog. Kasama si Jing Dakanay, Glam Calicdan Dizon, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso sa Bangaldan, maghanda po dahil may mahaba-habang power interruption dyan sa darating na linggo, April 6. Makakaranas ng 12 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Bangaldan. Magsisimula ang power interruption mula alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang alas 6 ng gabi. Ito upang bigyang daan ang maintenance activity na isasagawa sa San Manuel Calasiao 69 kV line. Bahagi umano ito ng paghahanda para sa May 2025 national midterm elections. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Patay ang 16 anyos na graduating high school student matapos na malunod sa Baruyan Dam sa Banggi, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nagpunta sa dam ang biktima kasama ang 3 pang kaklase na grade 10 student para magpiknik at maligo sa dam. Sinubukan pa raw ng biktima na languyin ang kabilaan ng dam pero habang nasa kalagitnaan nito, napansin nilang hindi siya makahinga at nalulunod na. Nasa 20 minuto ang tinagal bago na-recover ang biktima ng mga rumesponding pulis at BFP. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Arestado sa Pampanga ang isang Swedish national na wanted sa kanyang bansa dahil sa panggagahasa umano sa isang menor de edad at iba pang krimen. Git ng sospek, wala siyang maling ginawa. Naka-alerto Glam Calicdan Dizon. Pagkakuha ng tiyempo, pinasok na ng BI Fugitive Search Unit at NBI VAU CD ang tinitirhan ng kanilang dayuhang target.
Sa bisa ng mission order na dala ng BIFSU, huli ang 55 anyos na Swedish national na wanted sa Sweden dahil sa panggagahasa ng 10 taong gulang na babae at nasangkot na rin umano sa serious financial fraud. Meron siyang red notice. Sumulat sa amin ang Swedish police authorities at meron siyang mga warrant doon sa Swedish. Nagmumulis siya rin ng mga bata. Ayon sa NBI, 5 araw silang nagsagawa ng surveillance para ma-monitor ang kausap na Pilipino ng dayuhan na nag-aalok ng mga batang pwedeng abusuhin ng sospek. Nang dumating siya dito ay may mga kausap siyang facilitator na nag-aalok din ng mga bata. Considered na siya na pedophile since mayroon nga siyang galaw din ng mga bata sa kanilang bansa at ang iniisip namin yung purpose ng pagpunta niya dito. I done nothing in Sweden and 15 days ago I was in airport in Sweden. I didn't know anything and today I sit here. I still don't know anything. Meron na siyang mission order from the BI. Minabuti na namin na arestuhin siya kaysa sa makapambiktima pa siya ng mga kabataan natin. Agad na ipapadeport pabalik ng Sweden ang naarestong dayuhan para maharap ang mga kasong isinampa laban sa kanya habang patuloy ang investigasyon sa mga kausap niyang facilitator dito sa Pilipinas. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Bilang ng mall goers sa Dagupan City dumami dahil sa nararanasang mainit na panahon. Sundan sa report. Simula nang maramdaman ang mainit na panahon kung saan tumaas ang heat index na nagtuloy-tuloy hanggang sa opisyal na ideklara ng Pag-asang tag-init, tumaas din daw ang bilang ng mga nagpupunta sa mga mall tulad ng mall na ito sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ang ilan, hindi upang mag-shopping, kundi upang makaiwas sa damang init sa labas. Sa ngayon po sir, dati po nag-8,000 to 12,000 people kami na pumupunta dito. Pero ngayong summer po naging parang 15,000 po. Yun, dahil siguro sa init ng panahon, nagpapalamig na lang sila dito sa mall. At least mapreskuhan po sila. Tulad ni Ginang Jesseline at ang kanyang tiyahin na si Lola Delia na taga-Agno, Pangasinan. Bukod sa banding na magtiyahin para ma-experience na rin daw nila ang kakaibang lamig sa loob ng mall. Siyempre pansin po natin na kakaiba na po ang temperatura, lalong-lalo na po dito sa syudad ng Dagupan. Ang heat index po ay talagang napakataas. Kaya kailangan pong minsan ikot-ikot po tayo sa mall. Namasyal para mapaglamig. Alas 10 ng umaga nagbubukas ang mall pero alas 9:30 pa lang ng umaga, bukas na ang mga aircon unit. Tuloy-tuloy na ito hanggang alas 9 ng gabi na pagtatapos ng mall operation. Dahil sa dami ng bilang ng mga nagpupunta sa mall, mahigpit din na nakaantabay ang mga security guard. Nakaantabay naman po yung ambulansya ng security para if ever may magkaroon man ng may mahilo or maitagbo natin agad sa ospital. Kaya raw ma-accommodate ang 13,000 na tao sa ground floor ng mall, iba pa sa ikalawa at ikatlong palapag nito. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, kasabay ng selebrasyon ng Agaw na Pangasinan, formal na ring binuksan ang Agri-Tourism and Trade Expo sa Capitol Grounds sa Lingayen, Pangasinan kaninang umaga. Tampok rito ang ipinagmamalaking produkto ng bawat bayan sa lalawigan. Gaya ng mga produktong gawa sa kawayan, mga woven bags, nariyan din ang iba't ibang klase ng pagkain gaya ng daing, mushroom, cornic at mga delicacy na gawa sa mangga. Nagpasiklaban din ang mga dancers sa iba't ibang festivities sa lalawigan. Ang mga produktong makikita sa mga booth ay sumasalamin sa mayamang kalikasang pinagkukuhanan ng lalawigan mula sa agrikultura, aquaculture at mga alternatibong maaaring pagkakitaan. Pagkilala na rin ito sa sipag at husay ng mga local entrepreneurs, artisan, mga magsasaka at mga mangingisda sa Pangasinan. At mga kapuso, sama-sama nating sulitin ang tag-init kasama ang inyong mga paboritong Kapuso stars sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. All out na maghahatid ng sorpresa ang cast ng Slay na sila Julian San Jose, Isabel Ortega, Hil Cuerva, Jay Ortega at Derek Monasterio. Makikisaya rin dyan
ang sparkle artists na sila Rocco Nasino, John Rex at Chloe Redondo, hosted by Pepita Curtis. Sa April 6 na yan, Linggo, 6 p.m. sa Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan. Ang Kapuso Fiesta ay bahagi ng pagdiriwang ng Pistay Diet 2025. Iba't ibang pasyalan sa Ilocos Norte dinarayo ngayong tag-init. Silipin sa report. Patok na pasyalan sa Burgos, Ilocos Norte ang Kapurpurawan Rock Formation. Bawat sulok ng lugar, Instagrammable ang view. Kung balak mag-selfie, pwedeng pang background ang malalaking rock formation. May horseback riding adventure rin na pwedeng i-experience. Kahit mainit ang panahon, mahangin sa lugar kaya pwedeng magbabad sa pamamasyal na nakasakay sa kabayo. Dagdag attraction din dito ang mga umiikot na turbina. At strawberry baka mo. Hindi lang ito sa Baguio o Benguet dahil sa Adams, Ilocos Norte, strawberry picking ang patok at binabalik-balikan ng mga bisita rito. Libre ang tikim sa strawberry. Kung balak mag-take out, 200 pesos per kilo lang ang presyo. Matatamis ang strawberry, lalo na ang white strawberry. May mga cottage din sa lugar na pwedeng rentahan kung balak mag-overnight. Pwede ring mag-tent kung trip matulog sa labas. Dagdag attraction din ang hanging bridge. Glam Calicdan D-Zone, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.